Yan, start na tayo. Sabi sa Genesis 2:18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Yan ang babasa niyo naman, no? Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Bakit nga ba, kung iisipin natin, napag-share na namin ito nung last Thursday, bakit nga ba hindi natapos ang Panginoon sa pag-create sa isang tao lang, kay Adan lang? Bakit sinabi niya sa Genesis 2:18 na kailangan maglikha pa siya ng makakasama na tao? Why? Kasi sabi dito, alam ng Diyos na hindi mainam sa tao ang mag-isa. Kailangan niya ng makakasama at, sabi, makakatulong. Amen? Kaya tayo, dinisign talaga tayo ng Diyos na hindi mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mag-isa. Amen? Dinisign talaga tayo ng Panginoon na may makakasama sa buhay. Dahil bakit? Alam ng Lord na maglolong tayo sa kasama at alam niyo magiging mahirap ang buhay after ng kasalanan na ginawa ng tao na nakumit ni Eva at Adan. Amen? After nun, alam niyang mararanasan natin na magiging mahirap ang buhay. Kaya, alam ng Diyos na hindi mainam sa tao ang mag-isa. Kasi di ba kung mag-isa lang ang tao, napakahirap lalo kung wala siyang kasama. Amen? Kaya sabi nga, sige po, next. Sabi sa, yan, so pag-uusapan natin ngayon about fellowship. Sabi, fellowship means a friendly association or relationship among people who share common interest. Sabi, relationship daw siya or friendly na pagsasamahan na nagsishare kayo ng common interest, common goals, or experiences. It refers to companionship, mutual support, sense of belonging that develops within a group. So, ibig sabihin, yung fellowship daw, is yun nga, samahan siya o relationship ng mga tao na may common interest, common goal, at nagsama-sama kayo na nagsusuportahan and may sense of belongingness kapag magkasama-sama kayo. So, based dyan sa meaning ng fellowship, magpapakita ko ng mga pictures and sabihin niyo sa akin kung pinoportray ba nun yung fellowship. Okay, sige, next. Yung una, ano sila, magkakaklase, classmates na sama-sama nag-aral or pwedeng nagagawa ng thesis or anything. Is it a fellowship or not? Fellowship. Yes. Yes. Para kinakabahan kayo. Pero alam niyo ba, sabi sa akin, sabi sa Bible. So, yung pangalawa naman, ano naman sila, workmates. So, ayan, nakikita natin, parang meron sila common goal. Di ba? Parang may ina-achieve sila na common goal. Is it a fellowship or not? Fellowship. Ang galing naman hindi nagsasalita. Okay, yung pangatlo naman, ayan, magkakaibigan naman yan. Nagpang-party. Yan, is it a maaaring nag-share sila na common interest or common experiences. Amen? So, is it a fellowship or not? Fellowship. Amen. Kung pagbabasihan natin yung meaning ng fellowship kanina na sinabi ko, masasabi talaga natin na yung tatlong pictures na yan is indeed portraying a fellowship. Amen? But you know what? It is not the real fellowship that God wants for us. Amen? Hindi ganun kababaw na fellowship ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kung babasahin natin ulit yung Genesis 2:18, sorry, pabalik na lang kasi hindi ko na siya nalagay. Kung babasahin natin yung Genesis 2:18, sabi dito, i-take note natin yung word na ginamit ng Panginoon sa verse na to. Sabi dito, isang angkop na makakasama. Amen? Hindi lang basta kasama, kundi ang nais ng Panginoon para sa atin ay isang angkop na makakasama at makakatulong sa atin. Amen? And alam niyo ba, sige, balik sa doon sa pictures. And alam niyo ba, doon sa mga pictures na to, based doon sa mga pictures na to, kung some of those pictures, some of those scenarios, nagpa-party, nakikipag-bonding sa mga friends nila, alam niyo ba, scenarios, na yan yung scenario bago ang isang tao ay mag-commit ng suicide.
Amen? Yes, there are people na akala mo, nasa party siya, sobrang saya niya, and then pwedeng siya pa ang life of the party, siya pa nga nag-host ng party na yun, but after that party, decision siyang mag-end ang life niya. Yes, may mga ganong scenario. Kasi kapag, alam niyo sa na-research ko about reason for suicide is, malaking factor is social factor. Amen? And meron mga tao nag-suicide, alam ko naman, nabalitaan natin previously, may mga tao nag-suicide na akala nila, nagugulat yung mga tao sa paligid niya. Kasi, sa post niya sa social media, ang saya-saya niya naman, di ba? Ang dami niyang TikTok na post na nagsasayaw siya. Ang saya niya, pero nagulat yung mga tao, biglang na lang nag-decision siya mag-end yung life niya. Amen? May mga ganong senaryo. Hindi nila akalain na yung life of the party, magdedesisyon na bukasan yung life niya. Amen? Kaya nakakagulat yung mga ganon. Bakit? So tingin natin bakit. Sige po, next. Sabi kasi, we are created not just to believe, but to belong. Isa sa purpose ng Lord sa atin, maghanap talaga ng kasama. Hindi mamuhay ng mag-isa. Kaya sabihin mo sa sarili mo, kahit ayaw mo o gusto mo, maghahanap ka ng makakasama. Amen? Hahanap tayo ng fellowship. Pero ang tanong, anong circle kaya ang mahanap mo? Anong circle kaya ikaw mai-include? Yun ang tanong. Kasi nature ng tao yun na maghanap ng kasama. Pero ang tanong nga, is anong circle tayo mai-include? So yes, yung mga unang pictures, generally speaking, sa general meaning ng fellowship, makikita natin yung fellowship sa mga yan, pero hindi lang yun yung fellowship na nais ng Lord sa atin. Amen? Bakit nga ba? Kahit may mga nakakasama naman tayong iba, sometimes may mga circle naman tayo na included tayo, pero nararamdaman natin at the end of the day, parang hindi ko pa rin maramdaman na included ako doon. Bakit parang hindi ko pa rin maramdaman na may kasama ako? Bakit kaya? Di ba? End of the day, parang mag-isa pa rin tayo. So today, pag-uusapan natin, ano bang uri ng fellowship and belongingness ang nais ng Lord para sa atin as His masterpiece? Amen? Sabi nga sa kanta, nananabik na ba kayo na malaman kung ano ba talaga yung fellowship and belongingness na nais ng Lord para sa atin? Okay, next. So, sa biblical view, ito yung meaning ng fellowship. Sabi the word fellowship in the Bible comes from the Greek word koinonia, which means sharing, partnership, communion, or participation. So, fellowship is more than just friendship or being together. It means sharing life together as one family in Christ. Amen. Sige, next. Sabi dito, God's other purpose for our lives is fellowship, to be part of His family. So, simula pa lang, di ba, alam na ng Panginoon na maghahanap tayo ng kasama, na maglulong tayo ng kasama. At ang gusto ng Panginoon na makasama natin is a family that loves, meron na ba yan? That loves, honors, and reigns with Him forever. Ibig sabihin, hindi lang basta kasama. Ang gusto ng Panginoon, yung samahan na nagmamahalan, na nag-honor sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, it is God's desire for us not to be alone. Yung pamilya, yun nga diba? Halimbawa tayo, yung mga pamilya natin, yung pamilya na meron tayo, grabe natin pahalagahan. Bakit? Kasi yung pamilya na kasi yung pamilya natin, doon natin unang naramdaman na belong tayo. Amen? Kasi syempre, pamilya natin yun eh. So, minsan kahit anong gawin, basta kapamilya natin, supportive tayo. Amen? Kahit nga minsan mali na eh. Bakit? Kasi sobrang mahalaga sila sa atin dahil sa kanila natin unang naranasan maging belong. Amen? Pinaglalaban natin sila. Kasi yung unang group of fellowship na meron tayo, doon natin naranasan yung belong. And kahit sometimes nasasaktan tayo sa pamilya na meron tayo, still, pinipili pa rin natin sila. Kasi nga, nature talaga natin na maging belong. Amen? Pero sabi dito, next, life is incomplete without belonging to a spiritual family. Amen?
Bukod sa, di ba alam natin yung blood is thicker than water. Basta kapag anak ko, kamag-anak ko. Pero sa Kristiyano, Jesus' blood is thicker than any blood. Amen? Amen! Iba ang samahan kapag si Kristo, kapag dugo ni Kristo yung nag-uugnay sa atin. Amen? Kaya naman this week, pag-uusapan natin, sige kuya, ito yung pinaka-topic natin. From ako to tayo. Amen? Fellowship, kasi sabi ni Kuya Mike, dapat ganun daw. Nirecord kami ni Kuya, sabi niya, akin kasi sanba to samba. Ano kaya yung akin? Galing, sabi ko, okay. Ako to tayo, Cyrus, pasok. So yan, ako to tayo, amen. Pag-uusapan natin is fellowship that pleases God. Amen. Sobrang ganda. At ang main text na pag-uusapan natin is mga ngaral 4, 9 to 12. Sige, basahin natin. Sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Ay, sabayan niya ko. Number 10. Kapag nabunga ng isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalago. Amen. Ito yung sinasabi ng Panginoon na angkop. Nung sinabi niyang angkop na makakasama, ito yung tinutukoy niya. Ito yung samahan na tinutukoy ng Panginoon. Ito yung fellowship na nais ng Diyos na makabilang ka. Amen? Sabi dito, mas marami daw ang bunga na gagawin nila. Amen? Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kasama niya. Kapag nalalamig siya sa pananampalataya, merong mag-e-encourage sa kanya. So, napakaganda, no? Napakaganda na ito yung pag-uusapan natin. And today, meron lang akong 3 points at pag-uusapan kung paano ba natin masasabi from purpose to purpose na mapoportray talaga natin ang fellowship sa buhay natin as our purpose. Amen? Tatlong points kung paano natin makikita na nasasapamuhay talaga natin yung fellowship na nais ng Lord sa atin, which is a fellowship that pleases the Lord. Amen? Yung samahan na angkop at kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, next. So, yan. What makes a fellowship pleasing to God? Amen? Ano daw ang paano daw natin sasabi fellowship ay pleasing sa Panginoon? Number 1. Okay, simulan na natin. Number 1. What makes fellowship pleasing to God? Number 1 is staying connected to Christ as our head. As Christ's body, masasabi daw natin na yung samahan na meron tayo, yung circle na kinabibilangan natin ay pleasing sa Panginoon kapag connected tayo kay Jesus Christ as our head. Amen? Sige, next. Ito yung verse natin. Staying connected to Christ as our head. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat, sabi diyan, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? We can say that the fellowship, nasasabi natin na ang fellowship ay nakaka-please sa Panginoon, nakakalugod sa Panginoon kapag yung fellowship na yun connected sa Kanya. Amen? Sige, next. Sabi, Christ is the head and we are the body. Ang Panginoong Jesus ang head at tayo ang katawan. Kaya kung sasabihin mo, pretentiously, sasabihin mo, nalilip ko naman yung purpose ko sa fellowship kasi meron naman akong mga nakakasama. Meron naman akong circle of friends. Pero bago yun, check first. I-check mo muna yung mga nakakasama mo. I-check mo yung sarili mo. Connected ba kayo sa Panginoon? Kasi sabi ko nga, yun yung nais ng Panginoon na samahan para sa'yo. Amen? Kung halimbawa kapag magkakasama ba kayo, napapag-usapan niyo ba si Jesus? Napapag-usapan niyo ba ang salita ng Panginoon? Nagpapalakasan ba kayo ng loob para sundin ang salita ng Panginoon?
Assess your circle. If pag magkakasama pa kayo, nadidiscover mo ba yung calling mo? Nadidiscover mo ba yung purpose mo? Nadidiscover mo ba yung nais ng Panginoon na hakbang mo para sa mga gifts, kung meron ka mga gifts? Pag magkakasama pa kayo, napapag-usapan niyo ba yun? Amen? Pag nakita mo yung group na meron ka ngayon, na included ka ngayon, at napapag-usapan niyo si Lord, papag-usapan niyo ang salita ng Panginoon, nalalaman mo yung calling and purpose mo sa buhay, maaaring yan. Yan ang yung fellowship na nais ng Panginoon sa'yo. Amen? Maaaring yan yung angkop na makakasama mo sa buhay na makakatulong sa'yo. Kasi sige next. Sabi, this connection leads to dysfunction. Just as the touch limb cannot live on its own. Sige next. Yan. Wala nung tayong magagawa, diba? Sabi sa John 15:5, wala. Tama ba? John 15:5 o John 5:15? John 15:5. Wala nung tayong magagawa kung hindi tayo konektado sa mismong puno. Kahit sabihin mo, isang purpose ko daw is mag-long ng kasama. Lagi naman kayo magkakasama ng mga friends ko, di ba? Kahit araw-araw pa kayong magsama-sama. Kung hindi naman kayo konektado sa Panginoon, dahil wala din. Amen? Hindi pa rin yan yung fellowship na dinesign ng Panginoon para sa iyo. Amen? So, ito yung tunay na tinutukoy ni Lord nung sinabi niya kailangan natin ng kasama. Next. Sabi, we are created to belong to God's family. Nung in-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, isa sa greatest blessing na kaugnay nun is maranasan natin ang mapabilang sa pamilya ng Panginoon. Amen? Sabi, when we receive Christ, God becomes our Father. Other believers, tayo becomes our brothers and sisters, and the church becomes our spiritual home. Amen? Nung natanggap natin si Jesus Christ, it is one of the greatest blessing na kaakibat nun. Nung sumunod tayo sa Kanya, magkaroon ng tinatawag na spiritual family. Kaya kung natanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, kabilang ka na sa pamilya ng Lord, pero feeling mo mag-isa ka pa rin, assess yourself, kapatid. Baka hindi ka connected. Amen? Kapag feeling mo mag-isa ka pa rin, feeling mo may self-pity pa rin, na akala mo mag-isa ka pa rin, assess yourself. Connected ka ba sa head which is the Lord? Intimate ka ba sa relationship mo sa Panginoon para ma-appreciate mo yung pamilya na binigay sa iyo ng Panginoon? At bakit hindi mo nakikita na pamilya sila na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Assess yourself, kapatid. Kasi sabi, a fellowship that pleases the Lord should be connected to Him. At kung hindi mo yung nararanasan, assess mo ang sarili mo, ikaw ba mismo connected ka sa Panginoon? Amen? Sabi sa Roma 12:4-5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo marami, napubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Amen? So, sabi ko nga, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, na-include tayo sa spiritual family na siya yung head and we are the body. At bawat isa doon, lahat tayo ay nabubuo dahil sa katawan ni Kristo. Amen? And so, number 2. Yan. What makes fellowship pleasing to God? Una, yun nga, di ba? Sabi ko, dapat i-assess mo yung fellowship, yung samahan na meron kayo kung connected ba kayo kay Jesus. Napapag-usapan niyo ba si Lord? Napapag-usapan niyo ba yung salita niya? Nakikita mo ba yung calling and purpose ng Lord sa'yo? Sa circle na meron ka? And number 2, bearing fruit for His glory. Masasabi mo daw na yung samahan na meron ka ngayon, na included ka ngayon, ay nakakalugod sa Panginoon. At ito yung angkop na samahan na sinasabi ng Panginoon sa Genesis na makakasama mo if namumunga kayo. Amen? Sabi sa Mangaral 4:9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Sige, next. Yan na. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Amen?
Sabi dito, ang dalawa ay mas mabuti sa isa. Bakit? Kasi daw, mas marami daw ang magiging bunga ng anumang gagawin nila. Sa John 15:5 din, nandito rin yun. Sabi, ako nga ang puno at ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay, at ako sa kanya ay siyang, sabi, nagbubunga ng sagana. Ibig sabihin, syempre, kung connected ka sa Panginoon, sa point number 1, dapat namumunga ka. Namumunga, o kaya yung samahan na meron ka ay namumunga para masabi mo, it pleases the Lord. At ito yung angkop na samahan na dapat included ka. So, may mga ipapakita akong pictures ng mga puno, and sabihin niyo sa akin kung anong puno yon. Okay, next. Ayan, hindi ko alam. Kita ba yung kulay, ano? O, anong puno yon? Yung ito, sa unahan. Orange. Orange yan. Orange. Ay, hindi daw ng mata ni Bessie. Apple daw. Orange yan! Nasa ng red dyan. Kahit sabihin mo, nasa ng red. Kahit sabihin mo, orange. So, unang puno ay orange, di ba? Yung pangalawang puno. Mangga. Mangga. Gusto ni Kuya Mike mapansin din. Kaya sinabi ng buko. Ano ba yun? So, mangga. And yung last, ano yan? Sagi. Ang tatalino ng mga children. Banana. Banana. Yummy. Yummy. Sige, next. Ito naman. Anong puno yan? Limala. Ano na? Latiris. Sobrang ganda lang surroundings ng alateris. Santonis daw. So, ganun, no? Ang daling malaman kung anong puno kapag nakikita ang bunga. Amen? Pero ang hirap malaman ng puno kapag wala kang nakikitang bunga. Alam nyo ba na yan ay puno ng peras? Okay. Yan, it is a pear. Kaya pala wala tayo, kaya hindi natin malaman, peras pala. Kaya pala hindi ko kahit anong isip ko, hindi ko malaman kung anong puno to, peras pala. So, ganun, no? Ang daling matukoy kung ano yung puno kapag nakikita natin yung bunga. Same din sa circle na kinabibilangan natin. Siyempre, yes, maaaring namumunga kayo. Yung circle na meron kayo, yung fellowship na sinasamahan mo, or yung grupo na sinasamahan mo, yes, maaari kayong mamunga. Pero ang tanong, ano bang bunga ang napoproduce nyo? Amen? Kasi kitang-kita kitang-kita ng ating mga mata kung ano yung bunga na napoproduce natin. So, halimbawa ang circle of friends mo circle na nasasamahan mo sa trabaho, kayo ba yung grupo na sobrang sipag magtrabaho, talagang tapat na tapat talaga. 8 yung pasok, pero 7:45 nag-i-in, no? Tapos 5 yung out, pero 6 nag-out, no? So, sobrang tapat natatawa kasi ako sa Kia. Dati kami talaga nakuha kami ng mga cartridge, binibenta namin, tapos pinamimerienda namin. Kayo ba yung sobrang tapat niyo sa pagtatrabaho? Hindi kayo nakakaisip na mga naiisip namin before? Diba? O kaya yung samahan sa trabaho na para bang sobrang nanega ng mga to. Hindi lang mapagbigyan ng meal allowance, nag-union na. Diba? Kaya yung grupo sa trabaho nyo na talaga ang nanega naman ng mga to, mag-boycott na agad, hindi na napagbigyan ng isang beses, diba? Kayo ba yun? Puro reklamo na lang. Naiisip nyo sa kumpanya. Kayo ba yun? Kasi kitang-kita. Ayan na ang mga grupong nega. Di ba? Sa school, kabilang ka ba? Aldrin, kabilang ka ba sa grupo ng school nyo na ang taas ng grade? Talaga naman sobrang sipag mag-aral. Kitang-kita naman talaga laging nasa stage. No? O ikaw ay nasa isang grupo na ang sakit ng ulo ng teacher nyo. Saan mo hindi na ito pumasok next year? Hindi nakarelate ah. Ito yung sana hindi na ito, itong grupong na ito, wag na hindi na pumasok next year kasi lagi ang sakit ng ulo ng mga teacher, di ba? Nasa group ka ba? Ikaw ba yung estudyante na nasa group na ang tataas talaga ng grades kasi nag-aaral ng mabuti? O ikaw yung nasa tropahan na
ang tataas na ng grades, pero lahat ng uri ng cheating, alam nyo. Paano kayo tayo mag-ano? Ito yung chapter 1, ikaw yan na nasa kami mo yung chapter 2, nasa akin, no? So, kaya pala, isang buong tropa, nandun sa harapan, kung laude lahat, pero hindi mo akalain lahat sila. Chapter 1 sa akin, chapter 1 sa'yo, chapter 2 sa'yo, no? Nasa ang grupo ka ba? Kasi, tinan mo, nakakaakit ka pa sa stage, kitang-kita yung bunga mo, no? Amen? Kahit ano mangyari, mamumunga at mamumunga yung samahan na meron ka. Pero ang tanong, ano ba yung bunga na napoproduce mo? Ano yung bunga na napoproduce nyo pag magkakasama kayo? Amen? Bakit? Kasi sabi dito, the fruit of a tree is seen by the eyes. The fruit of our lives is seen by all. Ano ba yung tinatanim natin, kahit privately, kahit wala nakakakita, pag namunga yan, kitang-kita yan. Amen? Kahit ano yung tinatanim natin sa buhay natin privately, hindi lang si Lord yung makakita yan. Kapag namunga na yan, kahit sino, the fruit of our lives will be seen by all. Makikita niya ng mga tao. Amen? So sa point number 2, we can say that a fellowship, masasabi daw natin na ang fellowship ay pleases sa Panginoon kapag yung circle nyo, kapag ikaw, you're bearing fruit that pleases the Lord, that glorifies the Lord. Amen? Masasabi natin na pleasing sa Panginoon, yung samahan na meron ka, kapag yung bunga mo, nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. So we must assess our circle. Yung samahan na kinabibilangan mo, and you consider as your fellowship, nakakalugod ba kami sa Panginoon? And baka assess mo yon kasi napaka-visible ng pagbabasihan mo. Yun yung bunga mo. Yun yung bunga nyo. Madali mo ma-assess kung nakakapag-produce kayo ng nakaka-glorify sa Panginoon. Kasi makikita mo, nakikita natin kung ano yung nagiging bunga mo at bunga natin kapag magkakasama. Kaya kami mga working people, ataas kamay, mga working people dyan. Naniniwala ako, I can feel sa amin, sa Wisdom Fellowship, sobrang importante niya sa amin right now. Until maka maiiyak. Kasi hirap, may sipot, tapos maiiyak pa. So, nararamdaman ko sa working people ngayon. Parang sobrang important sa amin ng Wisdom Fellowship na samahan namin. Last Sunday, kasi wala tayong pasok last Sunday. Wala tayong church last Sunday, no? Si Kuya nag-share siya, sabi niya, nalulungkot siya pag hindi siya nakaka-attend ng fellowship, ng Wisdom Fellowship. And same week, same feels, ganun din ako, talagang magkapatid ka talaga kami. Parehas kami nalulungkot kasi parehas ata kami din naka-attend ng fellowship na yun. Kasi ganun siya ka-importante sa amin. And si Kuya Mike, tsaka si Kuya Arvin, nilalaban talaga nila ang Wisdom Fellowship. Kahit malayo sila, kahit pagod sila, kahit pagka mula Makati, pupuntang Cavite, minsan Maragondon pa ha. Minsan doon pa, Maragondon pa. Minsan nga, papunta na kayo na meron na daw eh. Kahit Maragondon pa, babalik pa sila ng Makati, pero hindi mo nakikita na parang napapagod sila, parang lagi pa rin nilang ginagawa ng paraan. Di ba? Ginagawa pa rin nila ng paraan. At laging makikita mo sa kanila, excited talaga sila sa fellowship to. Bakit? Kasi alam namin ng mga working people, it really gives impact sa buhay namin. Amen? Meron talaga siyang impact sa buhay ng bawat isa. Napakadaming tinuturo ng Lord sa amin through our weekly fellowship. At naniniwala kami, one day, mamumunga yun. Amen? Sobrang excited namin every week kasi naniniwala kami, dadating ang panahon, dadating ang isang araw, makikita namin yung bunga nung every week na pagsasama-sama namin. At sa mga tinuturo ng Panginoon sa amin, pinagsasaluhan namin salita ng Diyos through that fellowship. Amen? Sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Dapat daw yung circle na meron ka is na-sharpen ka din niya, parang natutulungan ka niya into good. Amen? Dapat gano'n yung samahan niyo. Parang katulad siya ng iron that sharpens iron. So one person sharpens one another. Amen? So let us all assess the circle na meron tayo, na included tayo. Are we all good examples sa bawat isa?
Kasi makikita yon sa bunga ng samahan na meron ka. Pero huwag niyo rin namang isipin na, don't get me wrong, na kapag feeling ko pala, ito pala mga circle ko, no? Sabi ni Ate LG, negats pala to mga kasama ko, negats. Paala, wala ka na nag-isa na, no? Sabi mo, negats pala to, parang connected pa mo. Hindi. Bunga, wala. Ganun, no? Sabi na, get me wrong, no? Ito, sabi mo, iwasan ko na itong mga past schoolmate ko to, baka mapakumlaude pa ako, tapos pare-parehas pala kami nag-cheating, no? Sabi ko nga, before mo i-assess yung ibang tao, assess yourself first. Amen? Paano mo i-expect na yung mga kasamahan mo, mawala sa group ka na hindi naman mga Christian, paano mo i-expect na yung mga kasama mo is, parang naman nag-worship sa Panginoon, na hindi pa nga sila nakakakilala. Assess mo muna yung sarili mo, napapakita mo ba? Para mahawahan mo sila. Kasi baka kaya nandyan ka, para hawahan mo sila, para makita nila sa'yo. Pero huwag ka mag-e-expect, baka na sa'yo, connected, hindi. Bunga, hindi, wala. No, ganyan ka na. Pero hindi, assess mo muna yung sarili mo, bakit kaya nandun ka sa circle na yun? Bakit nilagay ka ng Panginoon doon? Bago mo hanapin sa iba, hanapin mo muna sa sarili mo. Ipakita mo sa kanila, baka kaya ka nilagay ng Panginoon para makakilala din sila, para maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. At balang araw, yung circle na yun connected na sa Panginoon. Balang araw, yung circle na yun namumunga na for God's glory. Amen? Amen. So, number 3. As Christ people, sabi, what makes fellowship pleasing to God? Sabi, as God's people, the building fellowship on foundation of Christ-like love. Sabi sa mga, sige po, next. Dapat daw, una, connected kay Christ. Pangalawa, nagbe-bear ng fruit. Pangatlo, dapat daw, ang foundation ng fellowship nyo ay Christ-like love. Amen? Yung pagmamahal. Sabi sa mga Aral 4:10, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Amen? Ganyan daw dapat yung fellowship na meron ka. Nagtutulungan. Amen? May magtatayo sa'yo. Merong may care sa'yo. At sabi din sa Matthew 22:37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, sabi, ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Next, sabi dito, love is the heart of every commandment God has given. Lagi ganun. Di ba kasi diba dati 10 commandments siya? Pero sa New Testament, sinamarize na lang sa dalawa, which is love the Lord with all your heart and then love your neighbor. Ibig sabihin, ang commandment ng Panginoon sa atin, it always boils down with love. Amen? Sabi, we can say our fellowship pleases the Lord kapag yung mga tao within that group ay nagmamahalan, hindi nagsisiraan. Amen? Hindi yung parang inaantay mo, sabi, inaantay mo yung kasama mo na magkamali, tapos may isip mo, I'm better than you. Parang teleserye. So, hindi siya gano'n, hindi gano'n yung samahan na gusto ng Panginoon. Ang gusto niya ay nagmamahalan, hindi nagsisiraan. It is not, hindi yun yung group of people na nagko-compete sa isa't isa. Kasi sabi sa main text natin, di ba? Sa Ecclesiastes 4:9-12, sige po, next. Yan, sabi, ito yung love sa fellowship from Ecclesiastes 4:9-12. Sabi, ang gusto daw ng Panginoon na fellowship is the one that lifts up. Sa verse 10 yan. Kasi sabi sa verse 10, di ba, kapag nabuwal ang isa, itatayo siya ng kanyang kasama. Ng kanyang kasama. So, yung fellowship na gusto ng Panginoon sa atin is yung may love and yung merong pagtutulungan and support sa bawat isa. Number 2, fellowship that warms heart. Sa verse 11. Sabi, di ba, kung malamig ang panahon, maaal silang magtabi upang mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Ang gusto daw ng Panginoon na fellowship is the one who brings comfort, love, and compassion. May care sa'yo. Yung hindi lang, basta kahit nakikita ka niya na nahihirapan, wala lang. Focus lang siya sa sarili niya. Hindi. Ang gusto ng Panginoon na fellowship
makakita ka ng comfort, makakita ka ng love, and makakita ka ng true compassion dun sa mga tao na yun. Number 3, fellowship that strengthens and defends. Sa verse 12 yan. Sabi, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lupit na may tatlong pinipit na hibla ay hindi agad malalagot. Sabi sa verse 12, ang fellowship daw na may pagmamahala na gusto ng Panginoon para sa atin is yung may unity, strong, and hindi natitinag. Yung hindi, halimbawa, isang issue lang, isang problema lang, di ba? Alam ko, dito sa church, sobrang dami na natin na pagdaanan. Sobrang dami na. Pero hindi pa rin tayo natitinag, amen? Dahil may love. May love sa fellowship na meron tayo. Hindi siya nadadala ng isang hindi pagkakaunawaan lang, kundi ang gusto ng Lord na fellowship, na samahan na meron tayo, is the one na laging pinipiling magpakumbaba. Is the one laging pinipili na laging magkaunawaan. Amen? Amen. Amen. So, gusto ng Panginoon yung lagi tayong nagkakaintindihan. Hindi siya mababaw na samahan na madaling mawala yung care mo sa kapatiran mo kapag nakita mo, parang sablay naman ito. 15 years na ito dito. Sablay pa din ang mga actions, di ba? Hindi siya ganon. Hindi siya mababaw na samahan na ganon. Kundi nakikita mo siya na sasamahan mo yung tao to, di ba? Hindi yung mawawan ka ng care sa kanya. Bakit? Next, sabi, because fellowship is not built on convenience. It's built on love. Amen? Hindi kapag may nabibigay lang sa'yo yung kapatid mo sa pananampalataya, hindi kapag okay lang ang lahat, kaya ka lang sumasama sa kanya. Hindi ganon. Mas nasusubok yung samahan kapag inconvenient na yung pinagdadaanan. Amen? Doon mas nakikita na you are built on love. Amen? Kahit hindi lang sa up, kundi kahit sa downs. Kasi ang fellowship, sabi ko nga kanina, it means sharing life together, carrying each other's burden, praying for one another, celebrating and suffering together. So sa tanong ko nga last Thursday sa sa fellowship natin, sige next. Sabi ko sa tanong ko last Thursday, sabi ko, kung magiging kasama ka ng iba sa kanilang lakad pananampalataya, anong klaseng kasama ang gusto mong maging? So, kung bibigyan ka daw ng standard para sa sarili mo, bilang kasama ng iba, ano yung mga gusto mong traits mo na i-share sa kanila? Tapos, ito yung mga sagot ng mga working peeps. Sabi nila, gusto daw nila maging listener, gusto daw nila approachable sila and comforting. So, gusto daw nila magaan silang kausap, hindi lang huhusga, encourager, support system. Gusto daw nila may lakas sila ng loob na magsabi ng tama and mag-rebuke ng may pagmamahal at hindi mag-tolerate ng mali. Sabi pa nila, gusto daw nilang tumulong sa paglago at pagbunga ng kasama. So, lahat ng yan, lahat ng sagot nila, it all boils down to love. Amen? Next, sabi, love is what makes fellowship pleasing to God. So, yung samahan, hindi lang nakikita yung pagkakamali mo, kundi ang nakikita is paano ka matutulungan, paano siya makakatulong sa paglago mo sa faith. Yun yung taong tanggap ka, magaan kasama na hindi nakafocus sa panghuhusga sa'yo. Shinare ni Kuya Mike ng Thursday, sabi niya, yun yung nararamdaman niya sa CCFI Maragondon. Same thing, yun din ang nararamdaman ko sa church. Kaya I spent my 15 years, ako pala yung pinaparanggat ko kanina, no? I spent my 15 years ng pagiging Christian sa church. Kasi yun din yung naramdaman ko. Next, sabi, God calls us to love real people, not ideal ones. Tinawag tayo ng Panginoon para mahalin natin yung kapwa natin kung sino talaga sila. Matanggap natin kung sino sila, and hindi lang yung ideal na pagiging sila. Amen? Bakit nagtatagal yung mga tao dito sa church? Kasi naramdaman nila that they are loved as who they are. Amen? Amen. Dahil ramdam natin na you are accepted and loved as real people na hindi kailangan maging ideal para lang mayroong tao makatanggap sa'yo. Amen? Sabi pa Sorry. Sabi, wala namang perfectong church. Pero together, we serve
serve the perfect God. Amen? Yes, walang perfectong church. Pero, as we experience the love of the Lord, sa atin, it flows from one another. Amen. At sa conclusion, sa John 13:34-35, sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo, parang wala na akong tuldo, magmahalan kayo, wait lang. Magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Sabi dito, magmahalan na tayo. At kapag nung nakita sa atin yung pagmamahalan ng bawat isa, doon masasabi na tayo ay alagad ng Panginoon at doon masasabi na tayo ay pamilya niya. Sige, next. Matapos na ako. Yan. Yan na. Ito na talaga. Sabi ko nga, lalo nagpapasalamat sa Panginoon. Lalo nagpapasalamat sa Panginoon kasi bakit wala ka dyan? Parang hindi ka mapasama ngayon sa pagpapasalamat ko. Ayun ka, kuya. Nagpapasalamat ako lagi sa Lord. I'm always grateful kung paano pinarala sa akin ng Panginoon yung fellowship through CCFI Maragondon. Amen? Yes, kasi before nakaranas ako na meron ako mga circle na nasamahan. Nakaranas ako ng mga hindi magagandang bagay, pero pinilter out yun ng Panginoon. And iniwan niya yung ganitong samahan na nararanasan ko ngayon sa church na nararanasan ko talaga yung acceptance and love sa bawat isa. Dito ko naranasan yung tunay na magsabi ko, pamilya ng Panginoon. At dito ko naranasan na isa talaga siya sa gift ng Panginoon sa akin nung in-accept ko siya. Yung belongingness na naranasan ko sa church. Gift siya sa akin ng Panginoon nung in-accept ko siya as my Lord and Savior. At isa siya sa pinakapinahahalagaan ko na regalo sa akin ng Panginoon. Last week of October ata namin na pag-usapan na ito yung topic namin. And last week of October pa lang, sabi ko nga, parang pinag-aagawa pa namin, sharing na to ha, isama mo to sa madam, sa oras ng sharing. Kasi tayo sa isama nyo to, kaunahan ako nag-sharing, okay? Share ko lang. Pakilagay nga, sharing and testimony. This is the technique na tinuro sa akin ko ng asawa ko, sabi niya, pag mahaba preaching mo, sabi mo, sharing mo na yun. Ano ito na nga sharing ko? Ganun yun, Arvin Dino, okay? Na-share ko na lang din, kasi last week of October namin na pag-usapan doon, pinag-aagawan pa nga namin nila sa Irene, itong topic na fellowship. Sabi ko, kasi parang feeling namin madali. Diba? Diyos ko, hindi ko naman sasantay ako pa, fellowship sa akin. Hindi ko naman na-realize, nag-iisip ako ng mga sasabihin ko sa umpisa. Tapos nag-iisip ako ng mga points ko. Tapos parang, every time na mag-iisip ako ng mga sasabihin ko about fellowship, parang nade-dehydrate na ako kaiiyak. Sabi ko sa Irene, parang nade-dehydrate na ako. Kaiiyak ko, naiisip ko, lalo na to, naisip ko na isama yung picture na sisipay, parang nade-dehydrate na talaga ako. Iyak na lang ako na iyak. Tapos, nakipag-agawan pa ako kay Cyril sa fellowship, pero isa pala to sa talagang sobrang nagiging emotional ako pag ito yung topic. Kasi di ba, hindi naman lingit sa kaalaman ng bawat isa. This year, nasa process kami na dito na pagpili kung saan talagang church kami na-attend starting next year. Kaya talaga nade-dehydrate ako pag naiisip ko ng topic na to. Nade-dehydrate na ako. Yun, kasi yun nga, nasa decision kami, nasa process kami ng pag-decision kung saan ba talaga kami next year. At pag naiisip ko, Diyos ko, matapos na 2025. Diba? Matapos na 2025 halimbawa naisip ko, baka last preaching ko na ito sa DCMI.
Kasi, syempre, may posibilidad talaga na, halimbawa, hindi tayo mapili natin na dyan. Kaya naisip ko, what if last na preaching ko na sa CCFI? Tapos, ano pa, muntik pa hindi matuloy. Kasi nga nagkaroon pa ako ng, nagka-bleeding pa ako ulit. So, tapos lately, kaya din medyo malungkot ako kasi maselan nga yung pagbubuntis ko. Tapos yung halos half ng year, hindi ko na nabigay yung best ko sa Lord. At ito na nga lang yung last na 6 months, maaaring ito na lang yung last na 6 months na nandito kami. Kaya ako na-dehydrate. Kakaiyak sa dami na to. Parang sabi na iisip ko, Hindi mo kailangan mag-decide na. sabi ko, ilang weeks na lang ba ako makaka-attend ng Wisdom Fellowship? Tapos, baka last preaching ko na to sa CCFI. Tapos naiisip ko pa, hindi na rin naman kami masyadong nakakapag-stay sa church kasi after service kasi hindi na rin kami nakakapag-banding kasi nahihirapan kami na mag-alaga kay Kyle. At the same time, ang selan ko din, di ba? Laging kailangan lang nasa bahay kami at nagpapahinga. So, naisip ko, kaya sobrang emotional ko kasi naisip ko, ilang weeks na lang. Tapos, syempre, next month, kabuwanan ko na, hindi na rin na naman ako makakapag-church. So, parang hindi ko talaga nasulit yung 6 months. Ang sulit na sulit ko. Tapos, may chance na hindi pa ito yung mapili namin. Tapos, may 50% na chance na ganun yung mangyari. Kaya, gusto ko lang, siguro, kaya din naging topic ko to, gusto ko rin talaga express na 15 years na pagiging Christian ko, sobrang naging thankful talaga ako sa Lord sa naranasan ko sa CFI Maragondon. Sobrang naranasan ko talaga that I'm accepted. And isa to talaga sa prayer ko para kay Kyle at sa baby namin na sana paglaki nila makaranas din sila ng ganitong fellowship. Hindi kasi talaga material na bagay yung hangad ko sa kanila. Gusto ko sana paglaki nila, meron silang makilalang Arvin, may makilala silang Cyrene, na makakasama nila, kabataan nila para lumayo sa tukso, umiwas sa tukso. Sana paglaki nila, meron silang Kuya Mike, meron silang Itay, may madam na magkokorek sa kanila, mag-guide sa kanila. Sana maranasan din nila na mayroong mga nanay sa church. Bukod sa bahay, sa belongingness na meron sa bahay, sana outside ng bahay namin maranasan nila din na hindi sila left out kung paano ko yung naranasan sa church. Ay yung prayer ko sa kanila, hindi lang ngayon nga magulang, sabi ko nga sana talaga, kasi ako sobrang na-enjoy ko talaga yung Christian life ko. And isang malaking factor nun is dahil nandito ako sa CCFI Maragondon, naramdaman ko talaga yung fellowship na dinesign ng Panginoon para sa akin. So, yun nga, I encourage everyone. Sige, next na. Yan, so I encourage everyone, huwag ka lang umattend ng church. Huwag ka lang basta umattend ng church. Be connected. Serve, love, and grow together. Kasi, kapag naranasan mo yung tunay na fellowship dito sa church, mararamdaman mo yung love, and sama-sama tayo mag-grow together. Sige, next. Para lang siyang next. Ayan, parang kapag yung uling, di ba? Kapag nilayo mo yung isang uling sa mga kapwa niyang uling, may chance talaga na mamatay yung apoy niya, mawala siya ng init. Pero kapag connected ka, sama-sama kayong mag-grow brighter, sama-sama kayong magniningas para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? So, last na. Gano'ng katagal yung sharing ko? 7 minutes. So, last na. Challenge, let's live not as lone believers. Huwag lang tayong maging mag-isa, but as members of God's loving family. Burning brighter, growing stronger, and living with purpose through fellowship that pleases the Lord. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa napakagandang mensahe mo, Lord God. Thank you, Lord, that today, Lord, we appreciate our
churchmates, Lord, na-appreciate namin, Lord, kung gaano kabuti yung pagmamahal mo, gaano kalawak yung pagmamahal mo, Lord, through this fellowship, Lord, through this church, Lord God. And salamat, Panginoon, na nireveal mo sa amin, Lord God, kung ano ba talaga, Lord, yung samahan, Panginoon, na nakakapagbigay ng kapurihan sa iyo, Lord. Yung samahan, Lord God, na angkop, na tinutukoy mo na angkop na makakasama namin at makakatulong namin, Lord. Ano man, Panginoon, ay nararanasan ng bawat isa, Lord God. In this topic, Lord, we believe, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, Lord God. Kung ano man, Panginoon, yung mga agam-agam namin, Lord, ano man yung nakakapagpalungkot sa amin, Lord, we believe, Lord, na kaya mo to, Panginoon, na yung power mo, Lord God, at mag-work, Panginoon, sa mga bagay na to, Lord God. Hindi ka namin dapat maliitin, Lord God. Bagkos, Panginoon, we believe, Lord God, na kaya mo, Lord God, na may i-reveal ka pa sa buhay namin, Lord God. And dawa, Panginoon, patuloy, Lord God, na yung mga natutunan namin today, and the fellowship that pleases you, Panginoon, assess namin yung mga puso namin, assess namin yung buhay namin, Lord God. Kung mabuti ba kaming kasama para sa iba, Lord God. Para yung mga kasama namin, yung circle, Panginoon, na meron kami, Lord God, ay magbigay ng kapurihan sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa mga tinuro mo sa amin, Lord. At salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na naranasan namin ngayong umaga. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.